bagaman, at ipinapakita ang simbolo ng maliit na pagong. Nakilala agad ito ng karamihan. Galit pa rin si Zhou tungkol sa kung paano siya tinalo ng maliit na pagong, ngunit kinikilala niya ang kanyang talento, at ipinakita ni Mei kung gaano siya humahanga sa kanya. Sinabi ni Bai na alam na niya ang lahat, at napagtanto ng karamihan na ang tatlong tableta ay tiyak na alok ng maliit na pagong ng enlightenment sa kanila. Ipinaliwanag ni Bai kung paano ito isang bihirang mahalaga at ang auction ng banal na gawain ito ay nagsisimula sa 1,000 spirit stones. Mabilis na pumasok ang mga bid at umabot sa 5,000, ngunit tumanggi si Mei na makuha ng iba ang collectible item ng kanyang idolo. Nagbid siya ng 6,000, ngunit ang kanyang bid ay agad na tinalo ni Zhou. Sila ay pabalik-balik, ngunit si Mei ay sapat na, at nagbid ng 100,000 stones. Sinusubukan ng kanyang kapatid na pakalmayan siya, ngunit ipinaalala niya sa lahat na ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng auction. Nagulat si Bai nang matapos ang bidding, at napagtanto niyang kumita lang siya ng kayamanan. Namangha si Bai nang makita kung gaano humahanga si Mei sa maliit na pagong, at inihayag niya na gusto niyang manalo ng tableta para kay Bai. Hindi siya makapaniwala kung gaano ito nag-iisip sa kanya, at nagpasya si Bai na sa wakas ay oras na para ibunyag ang kanyang napakalawak na sikreto. Siya ay nakatayo sa harap ng lahat at ibinalita na siya ang kilalang munting pagong. Iniisip ng karamihan na nagbibiro lamang siya, dahil ang isang maliit na pagong ay hindi naghahanap ng katanyagan o kayamanan, at alam ng lahat na gawain ni Bai ang mga bagay na iyon. Si Mei lang ang naniniwala sa kanya, pero nang habulin siya nito ay nakasalubong niya ang dalawang babae. Nais nilang pag-usapan ang mga detalye ng kanilang kasal, at ibinunyag na ang kahon ng sangkap na kinuha niya kanina ay talagang isang regalo sa kasal. Mas gugustuhin ni Bai na ibalik na lang ito sa kanila, ngunit ayaw nilang pakawalan siya. Ilan pang kababaihan mula sa mga maharlika na pamilya ang gustong pakasalan si Bai, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang bata pa lamang. Hindi makapaniwala si Mei na ganito ang kinikilos ng mga taong ito, at si Bai ay inalok ng isang malawak na kayamanan mula sa isa sa mga ama na humihiling na pakasalan ni Bai ang kanyang anak na babae. Nag-aalangan pa rin si Bai, kaya nagsimula silang mag-alok ng mga bihirang sangkap para sa pag-refine ng mga elixir. Sinimulan ni Bai na isaalang-alang ito, at sinabi na kailangan niya ng oras upang magpasya, ngunit bumangon si Mei upang pigilan ang lahat. Ipinaliwanag niya na mula nang mabalitaan niyang gustong mag-alok ng kasal ng kanyang pamilya kay Bai, sinubukan niyang iwasan ito, at ipinaliwanag na walang babae ang karapat-dapat para kay Bai. Umalis siya kasabay ng pagdating ng law enforcement para i-announce na bata pa si Bai, at kailangang unahin ang kanyang cultivation, kaya hindi siya makakapili ng makakasama sa loob ng 100 taon. Nadurog ang puso ni Bai na ikinagulat niya sa pagkakaroon ng mga supling, ngunit ang masama ay hindi niya matatanggap ang mga suho. Lumipas ang ilang oras at nagchichismisan ang mga tao kung paano nagkulong si Bai sa Elixir Pavilion, mula noong insidente. Sa loob, sa pamamagitan ng napagtanto na ang kaluwalhatian ay walang kahulugan sa kanya ngayon, at tinutukoy na ang pag-cultivate ng kawalang kamatayan ay tanging landas para sa kanya. Gayunpaman, ang isa pang nabigong refinement ay sumisira sa pavilion, at ipinagbawal siya ng elder dito magpakailanman. Sa ibang lugar, naglalaro si Yuan kasama si Li, at ipinapaliwanag kung paano nasira ang pavilion. Hindi masyadong nag-aalala si Li at ipinaliwanag niya na ang mga dakilang bagay ay nagmumula sa maliliit na bagay, at ang landas patungo sa isang apothecary master ay hindi naiiba. Nang maglaon, nakita natin na pilit na ipinagpapatuloy ni Bai ang kanyang pill refining sa kanyang tahanan. Nagawa niyang gumawa ng isang tableta, ngunit mukhang kakaiba, at iniisip niya kung ito ay may issue sa impurity. Nahulog ni Bai ang tableta, at natakot nang malaman na ang mahalagang tableta na sinadya upang tulungan siyang maabot ang antas ng foundation establishment ay kinain ng isang kuneho. Namatay ang kuneho, at talagang nakakalason pala ang pill na pinaghirapan niyang gawin. Nagpasya siyang subukan ito sa isa pang hayop, at sinabi niya sa isang malapit na unggoy na gagawin siyang immortal nito. Ang unggoy ay hindi nahuhulog dito bagaman, at nagsisimula lamang na gayahin si Bai. Pinagtatawanan ng unggoy si Bai, ngunit ginamit niya ang pagkakataong itapon ang tableta sa bibig nito, at nakita na nagbunga ito ng parehong resulta. Sinubukan ni Bai na pahusayin ang pill na ginawa niya, ngunit nauwi lang sa paggawa ng ilang pagkamatay para sa kanyang mga subject sa pagsusulit. Natukoy ni Bai na hindi niya dapat ituloy ang pagsubok sa mga inosenteng hayop tulad ng pagdating ng isang ibong may pamilyar na mata. Nabigla si Bai nang makitang isa itong spirit-tailed chicken, na minsang kumain ng kanyang immortality pill. Ang mas nakakagulat ay hindi ito natatakot na mamatay, dahil kinakain nito ang kanyang bagong tableta at lumipad. Pagkatapos, natukoy ni Bai na ito ay maaaring may issue sa impurity, ngunit ikinalulungkot kung paanong walang mga pamamaraan para sa pag-alis ng mga impurity na nakasulat sa mga talaan. Noon lang, tinamaan ng kidlat ang haligi at namangha siya nang makitang nakatulong ito sa issue ng impurity. Tila kidlat ang sagot kaya hinayaan niyang tamaan ang tableta ng ilang ulit. Ang weather phenomenon ay isang malaking kaguluhan, at sinabi ni Bai na hindi niya maaaring ipaalam sa sino man na ito ay sanhi ng kanyang elixir refining.
Gayunpaman, narinig niyang may gumagaya sa mga salitang iyon pabalik sa kanya, at laking gulat niya nang makitang ito ang kuneho mula kanina. Sinabi ni Bai sa kuneho na mag-ingat sa sinasabi nito, ngunit nakatakas ito. Napagtanto ni Bai na ilang oras na lang bago lumabas ang balita, at nagpa siya na dapat niya nang gawin ang lahat sa pagre-refine. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng isang grupo ng mga lalaki kung gaano kahirap ang panahon mula nang umulan ng araw at gabi. Nagreklamo pa nga ang isang lalaki kung paano pinapatay ng manok ng phoenix ang lahat ng iba pa niyang manok, at napansin nilang lumilipad ito sa malapit. Nakita natin na dumaldal ang kuneho dahil ipinapaalam nito sa lahat sa sektor na si Bai ang nagdudulot ng weather phenomenon. Isang gabi, nagdudulot pa ito ng acid rain at lalong nagdulot ng pagkamuhi kay Bai. Pagkalipas ng mga araw, isang malaking grupo ang nagtipon at sinabihan na ginamit ni Bai ang kanyang katayuan bilang honored disciple para makaiwas sa pagdudulot sa kanila ng pinsala. Nagpasya silang lahat na mag-rally para sa hustisya, ngunit natatakpan sila ng acid rain. Sa bahay ni Bai, natutuwa siyang makita na ang paraan ng paglilinis na nilikha niya ay lahat sa kanyang sariling mga gawa ay napakahusay,